Hi! Welcome sa RN Diaries. Ito na nga, ang dami ko ng utang sa inyo. Gusto ko lang share sa inyo kung saan kami pumunta nung bakasyon ko sa Pilipinas. At babalikan nga namin sa Tagaytay kung saan nagpropose si Al. Yung gala nga namin na to, muntik pang hindi matuloy. Kasi ito nga'y panahon, napabagyo na din sa Pilipinas. At yung punta nga namin, palakasan loob lang. Kasi, nakikita nyo sa bandang dulo kung ganong kalakas yung ulan. At nandito na nga kami ngayon sa very popular Starbucks sa Tagaytay. Pinili nga namin mag-Tagaytay na lang kaysa magbagyo kasi delikado nga. At ito na din ang pinakamalapit na galaan from Bulacan. Memorable din kasi sa amin ni Alto kasi dito nga siya nag-propose. At goods na rin, napuntahan namin to after ng kasal. Ito na nga, welcome back kami dito sa Starbucks Hiraya Reserve, Tagaytay, Philippines. Gaya ng inaasahan at sinasabi ko na nga sa kanila na paniguradong napakahaba na naman ang pila. Gaya ng nakaraang punta namin kasi napakasikat nga ng lugar na to. Okay naman, bagay naman. Oo, bagay na bagay ka sa akin. Ayak. O diba nagpakit pa nga siya. Kasal na tayo, wag ka ng ano dyan. Isama nga namin dito ngayon si Emon, nakasama din namin last time. At yung isa pa naming tropa na si Oker. At yan na nga ang madadatnan mo, isang mahabang pila na naman para makapasok lang dito sa Hiraya. Mabilis naman din kaming nakapasok kasi limited lang din naman yung pag-i-stay dyan. I-explain sa inyo yun pag pumasok ka na sa loob. Nakaka-amaze lang din kasi kahit umuulan, bumabagyo, ganito pa rin kahaba yung pila. Maganda din talaga kasi yung view kaya madaming pumupunta dito. Ayan na nga ang aking butihing asawa. Ang tropa namin at best man ni Al na si Emon at yan na nga yung isa namin pang tropa na na-recruit si Oker. Antay-antay lang hanggang makapasok sa loob. Binidyohan ko pala yung lugar na to kasi dyan nag-propose si Al sa akin. Buti nga dyan niya ginawa kasi ayoko talaga dun sa madaming tao. Ay. Pambihira naman talaga yung appetite ng asawa ko. Masyadong magana eh. So, ayun nga, nakapasok na kami sa loob. Umorder lang kami ng isang kape namin. Pagkatapos, meron lang kaming cheesecake dyan. Habang nagpapalipas ng oras bago kami pumunta dun sa hotel na binook namin, hindi na din ako masyadong nakapag-picture pa dyan ng madami. Kasi dahil basa sa labas at umuulan, off limits yung sa part na makikita mo yung Taal Lake. Kaya chill-chill lang muna din kami dito. Di na din namin tinapos yung 2 oras at napag-desisyon na namin umalis. At nandito na nga kami sa Pine Suites, Tagaytay, RC Place, PH. Condo rentals to na pwede nyong i-avail sa Airbnb. First impression ko nga sa lugar na to, parang wala kami sa Tagaytay. Parang nga kaming nasa Baguio eh. Pagpasok pa nga lang din namin dito, nagandahan na din ako sa lugar. Hindi lang talaga mag-uulan ngayon. Baka inikot-ikot pa namin yung lugar dyan para makapag-picture-picture din. At ngayon, pumunta kami sa front desk para magbayad ng parking fee. Oops, baka sabihin nyo, bakit may parking fee? Optional din lang naman yun. Kasi may allotted naman silang free parking space dun sa labas ng hotel. Kanya lang, mas pinili namin mas malapit sa amin yung sasakyan. Para accessible na din para sa amin kung gusto namin lumabas. Pagpasok nyo pala dyan sa Pine Suites, yan agad ang magbubungod sa inyo. Yung kanilang front desk na may mga keme-kemeru. Nagagandahan lang din ako sa mga ganitong design. Very aesthetic pa rin ang atake. Yan yung sa CR yan. At syempre, mirror selfie muna ako. Habang inaantay ko si Mr. na matapos yung pag-reserve sa parking space. Flex muna, konting pa selfie. At sa part nga na yun, tinatawag na nga ako ni Al. Sabi niya, tara na. O di sige, tara na nga. Oops, medyo nakita pala dyan yung pool. Meron nga din pa pool dito sa Pine Suites. Lahat naman ng details na kailangan nyong malaman, ilalagay ko naman din dyan. Sa ngayon, dahil nakapagpa-reserve na kami ng parking, bago talaga kami pumasok pa sa loob at magpahinga, pumunta muna kami sa labas para bumili ng pagkain sa kaya mga ibang kailangan namin. And I highly suggest kung talaga nagtitipid kayo, magbaon na lang din kayo ng pagkain. Kasi mind you guys, hindi ganun talagang kamura ang mga bilihin dito sa Tagaytay. Masasabi ko talaga sa pagkain kami napagastos. So dyan sa JT's Restaurant, nakapunta na din kami last time dyan. Sa ground floor, merong ganyang kainan. Tapos meron din sa taas yung may live band. Pero mas pinili namin dyan kasi magte-take out lang naman kami. At makaraan nga dito, bumalik na kami sa hotel. Kailangan kontrol eh. Wala. Sino may remote sa atin? Ikaw may remote. Video to video. Video yan. Wala kang kaalam-alam si Emon na pinagtitripan na namin siya. Siraulo kasi itong si Oker, naisipang kontrolin yun sa may YouTube. At makalipas nga magdamag ng sandamakmak na usapan at kwentuhan. Makaraan kaming makatulog ng saglit. Ayan na nga. Ang bumungad sa amin ay ulan. Napakasarap lang din matulog pagka ganito panahon. Speaking of tulog, ayan, tulog na tulog ka nga. Mahimbing na mahimbing ka.
Doon nga sa baba si Emon. Dito nga sa binok namin na to, maximum of 4 ang kayang ika-accommodate. At ang shala, kasi may balcony pa siya. Nakaka-relax din talaga yung ganitong panahon, no? Okay lang kung paulan-ulan, pero wag naman sanang bagyo, oy. Di ba't kay ganda naman talaga ng view mula dito? Okay na okay para sa mga couple. At sa mga tropang gusto lang gumala dyan sa Tagaytay. Inay ko po at nalakas na nga ang ulan. At siya na nga itutour ko na nga kayo dito sa loob. After naming magsigayak, syempre nice ko muna higaan. At siya dyan naman talagang kay lambot. At napakaliwalas ng pwesto ng higaan na yan mula dun sa bintana. So paano kaming apat nagkasya dyan? Meron naman din kasi silang provided na sofa bed na foldable. At kung nagustuhan nyo nga ito, pwede kayo mag-book sa Airbnb. Ito pala yung details na dapat nyo i-search. Yan mismo yung binook namin. Less than 3,000 meron ka nang mabubook for a night na may free wifi. At meron ding free Netflix na kasama. At bukod sa mga free na yan, meron ding provided sila na pwede mo magamit habang nakastay ka dyan. Tulad ng cabinet na yan, pwede ka magtabi dyan ng gamit, diba? Tapos meron din silang mga, yan, katulad yan, induction cooker, rice cooker, na free of charge na pwede mong gamitin. Ayan, meron din silang electric kettle at pakape. At meron din silang microwave. O diba, sabi ko sa inyo, magbaw na lang kayo at dyan na lang kayo magluto. Palag-palag na sa mga taong gustong gumala at nagtitipid. O syempre, hindi naman makakawala yung mirror na yan. Napakaganda lang din ang design nitong condo na to. Very cutesy. At syempre, hindi pa din natatapos yung mga libre. Meron silang pa-body wash na free. Tapos, meron din silang heater. O diba, maliligo ka na lang. Bili ka na lang siguro ng shampoo mo, saka toothbrush at toothpaste. Tapos, na naman, mirror selfie ka na naman. Sa ganyan na lang din ako nagpapakita sa video. At syempre, may pa-blower din naman sila. O diba, ang daming free. Syempre, konting paalala lang sa mga nagbo-book at nag-i-stay dito. Kailangan din naman, syempre, respeto natin yung lugar at sumunod sa house rules nila. I-post nyo na lang para mabasa nyo. At eto na nga kami, palabas na kami. Ang check-in time pala namin ay mula 2 p.m. ng hapon hanggang alas 12 kinabukasan. At lahat ng details at amenities na provided at ino-offer ng Cheetos Crib ay nandoon din sa may Airbnb. I-visit nyo lang yung Airbnb na posted at ilalagay ko na lang din yung link dyan. At ito nga pala yung parking space. Tingnan nyo, napaka-safe ng mga sasakyan nyo dito. Lalo't nag-uulan ngayon kaya nagdesisyon talaga kaming dyan na lang kami sa basement mag-park kahit may bayad. Gawa ng mas safe din para kay Luna, saka madali para sa amin na puntahan. Ito naman na makikita mo sa Pine Suite sa umaga. Di namin masyadong na-appreciate nung gabi kasi nga madilim. In all fairness, napakasyala ng lugar, no? At dito pala sa part na to, ayun yung swimming pool. Yung details posted dyan sa screen. I-post nyo na lang para mabasa nyo. Di na namin na-try yung pool kasi nga nag-uulan din. At yan pa ibang notes, screenshot nyo na lang din. At habang kami ngay palabas na dyan, nag-iisip na rin kami kung saan kami pupunta at kakain. Dahil sa mga oras na yan, grabe na lang din yung gutom ko. Yan pala yung dadaanan papunta dun sa may Pine Suite. Bago kayo magagala, siguraduhin nyo okay yung mga sasakyan nyo, ha. Mga ganitong panahon kasi mahirap talagang masiraan lalo't nag-uulan. At ngayon nga kami patungo na dun sa kainan. Aming napagdesisyon ng magbulalo na lang at di talaga makakatakas yung bulalo na yan. At nakikita nyo nga na, baba ang gulap. At matakam-takam na nga din ako nung nakita ko na nga tong sabaw. Samahan mo nga niyang kalamansi na may sili na may patis. Diyos ko po, siguradong malalakas ka ng kain. At ito na nga yan sinasabi ko sa inyo. Kainaman kami pauwi na. Pero napakadelikado niyan, promise. Kainaman na lang nakaakyat pa kami ng Tagaytay bago talaga magkaganito. Dahil ilang araw na lang din mula niyan ipabalik na din ako ng Riyadh. O siya, yun na nga. Salamat sa panonood. Saan ba tayo next?